uri ng tao po na inilagay po dito. And number 1, yung mga taong dumadaan po sa kabigatan, sila po ay humihinto at umaayaw na. Ay, sino po dito yun? Kapag may naranasang kabigatan, humihinto na, kaya po ayaw na. So, meron naman po na tao, kapag dumadaan po sa kabigatan, siya po ay humihinto, nagpapahinga, at nagpapatuloy muli. Sino po yung dito? At meron din naman po isa pang tao na kapag dumaan sa kabigatan, siya po ay nagpapatuloy kahit gaano man ito kabigat. Amen. Katingin nyo, doon sa tatlong uri ng taong dumadaan sa kabigatan, kasi lahat tayo may pinagdadaan ng mabibigat na sitwasyon sa buhay. Ang tanong, alin po tayo doon? Yung kapag dumaan sa ganitong mga mabibigat na sitwasyon, tayo ay humihinto at kumahayaw na. Or tayo yung mga tao na dumaan man dito, tayo po ay humihinto pero nagpapahinga lang. At pagkatapos tutuloy na ulit. Diba? Sa mga hirap po dito magiging ng tubig. Diba? Sino dito yung pagkaligib, iniwan na lang sa kalsada, ayaw ko na, bigat. Diba? Wala natin ng tubig. Diba? Lalo tingin din sa atin, diba? Wala tayong mga tubig doon. Kailangan natin buhatin kahit gaano kabigat. Amen. Diba po? Ayan, makita po natin, meron dapat tayo, o titignan po natin, ano ba yung sitwasyon ko ngayon? Pinagdadaanan ko yung ganitong kabigatan. Diba? Nag-MACQ, mabibigat na naman ang ating pinahanap. Diba? Uso na naman yung pass, yung parang hindi tayo makakalabas nang wala ito. At kung hindi natin schedule ng paglabas. Bawal lumabas. Opo. Uso na naman po doon si Kim Q. Opo, bawal lumabas. Okay, pamaka po natin. Pag-usapan po natin ngayong umaga, sa ito dito, kapag nabibigatan ka na. Tagalog. First time kaya ulit mag-Tagalog. Yan. Kapag nabibigatan ka na. O parang hugot na ganito yung title, di ba? Hello? Ano kaya yung pwede po natin gawin kapag nabibigatan ka na? Okay, kumaliwin ko po yung binasa ni Pastora kanina sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Sa iyo dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dali ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, makita natin yung word na nabibigatan. Diba? O nabibigatang lubha. Doon po sa ating talata. Kung mapapansin po natin, ano kaya yung context o sinasabi ng mga talatang ito tungkol doon sa kabigatan? Saan nga po ba nabibigatan? Diba? Kung babasahin po natin yung mga talata po ito, yung mga nauna, sumunod ng mga talata, makikita po natin kung bakit sinabi ng Lord, lumapit kayong mga nabibigatang lubha. Kasi po, dahil po sa mga Pariseo, sa mga eskriba, lumaki yung batas, diba, pangrelihiyon, doon po sa pinatutupad nila sa mga tao. Diba? Nakita niyo kung paano hinuhuli ang Panginoong Hesus, diba? Sa araw ng pamamahinga, diba? Sa verse 12, kasi chapter 12, nakita po natin, ang daming batas tungkol sa relihiyon nila sa pagtupad sa kautusan ni Moises, na kung saan nahihirapan na yung mga tao, yung mga Israelita, kung paano sila susunod. Diba? Bawal gumawa sa araw ng pamamahinga. Diba? Pero sabi ng Lord sa verse 12, bakit yung mga pari? Diba? Hindi sila nagkakasala, pero may ginagawa sila sa loob ng templo during araw ng pamamahinga. Diba? Ang dami nilang sinasabi sa mga tao na kung saan nauwi ito sa kabigatan po sa pagsunod dun sa kautusan ng Panginoon. Tingnan niyo po, paalala ng Lord, isa po natin sa Matthew chapter 23 verse 4.
Sabi po dito, pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri, ay tumutukoy po ito sa mga Pariseo, Eskriba, ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Yan. Pinakita po ng Lord sa chapter ito na yung pagiging pakitang tao ng mga tagapagturo ng kautosan, ng mga Pariseo, ng Eskriba, na kung saan ang naghihirap lang itong mga tinuturuan. Dahil mga Pariseo, Eskriba, ang gusto lamang po nila ay umupod sa mga upuang pandangal. Makita po natin na sinasabi, tinuturo nila yung mga kautosan ito, subalit hindi sila yung gumagawa, kundi yung mga tinuturuan lamang. Kaya nangyari po dito, nabigatan yung mga tao ito, yung bayan ng ating Panginoon. Kaya makita po natin, sinabi ng Lord sa chapter 11, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan luha. Okay po, yun po yung pinagmulan kung bakit nagkaroon ng bibigatan, kung saan ang galing o sino yung mga nabibigatan. Hello, sino po nabibigatan ang load ng 50? Ako, batas ko pang religion. Nabasa ko po kanina lang po. Diba? Sabi nga ni Pastora, invest for your soul. Diba? Mag-load kayo ng 50 para makaload kayo all time. Diba? Sino nabibigat ang lumakad hanggang dito? Diba? Ilang metro na lang po yung layo natin. Hello? Sino yung nabibigat ang magbukas ng cellphone para manood ng mensahe o makinig ng mensahe ng Panginoon? Hello? Di naman ito katulad ng Pariseo. Kaya po, kasi iba yung kanila, hindi sila gumagawa. Diba? Yung nahayaan lang yung mga tao. Diba? Sila lang yung tagapuna ko. Bakit ganito? Bakit ganyan? Alam mo itong mahinga. Diba? Hindi mo dapat ito gawin. Makita po natin, minsan, diba, tayo mismo nabibigatan sa mga ganung bagay. Kasi mabigat talaga yung 50, lalo na ngayon. Diba? MCQ. Diba? Nagkahalaman lang kami, namumulang talbos, diba? Nagpo-farm. Ano siya? Nagpo-farm. Diba? May kinakain pa, farm pa eh. Pag nagtutubigan na, diba? Medyo hirap na, puro kanin na lang. Diba po? Ay, mata po natin, hindi naman sa ganung sitwasyon sinasabi na dapat tayo mabigatan. Makikita po natin mamaya yung mga bagay po na kung saan kapag tayo po ay nabibigatan, ano na po ba yung dapat nating ginagawa? Hello? Kung nabibigatan po tayo ngayon mga kapatid, ano po yung pwede po natin gawin? Diba? Balikan po natin yung mga talata po natin sa nabinasa po natin sa Matthew chapter 11 verse 12 and verse 28. Sabi po dyan, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ngayon, anong sabi ng Lord kapag daw tayo ay nabibigatan? Na lumapit. Sabi ng Lord, lumapit kayo. Hello? Yung sinasabi po, come to me, pagpapakita po, number 1, kapag tayo po ay nabibigatan na, piliin po natin manatili sa presensya niya. Amen. Kaya po. Ang tatlong bagay yung pag-usapan po natin, ano ngayon yung gagawin po natin kung ikaw ay nabibigatan? Number 1, kapag nabibigatan ka na, piliin mo manatili sa presensya niya. Sabi ng Lord, come to me. Lumapit kayo sa akin. Diba? Kailangan po, sa panahon na nabibigatan po tayo, mas piliin po natin na manatili sa presensya niya. Kasi minsan, nagkakataon po, yung mga kabigatan na pinagdadaanan po natin, ang nangyayari, napapalayo tayo sa Panginoon. Kaiisip ng mga mabibigat na pangyayari o sitwasyon natin na kinaharap. Nakakalimutan po natin manatili sa presensya ng Lord. Nakakalimutan yung manalangin kasi busy kayo kung paano nyo resolvahin mag-isa yung bagay nito. Or busy kayo, kaiisip lang ng mga bagay nito na wala namang nagiging solusyon. Hello? Diba? Isipin po natin, kapag ako ay nabibigatan na, dapat akong manatili sa presensya ng Panginoon. Diba? Wala kayong maglilipang sa kung ako sa mga tagakalaban, hindi tayo nakikita araw-araw. Diba? Tayo mismo yung makakatulong sa ating sarili. Kung paano tayo mananatili sa Panginoon.
Diba? Tayo yung pipili ng ating gagawin kung paano tayo lalago pa rin sa Panginoon ngayong na dumadaan tayo sa mga quarantine. Diba? Andyan yung social media, andyan pa rin yung Bible, hindi nawawala. Madaming paraan para tayo ay lumago. Andyan yung mga webinar, andyan yung mga discipleship online na kung saan pwede tayo ma-lift up yung ating spirit kahit meron tayong pinagdadaan ng kabigatan. Diba? Manatili po tayo sa presensya ng ating po Panginoon. Pangalawang bagay, kapag nabibigatan ka na, piliin mo magpailalim at sumuko sa kanyang kalooban. Kapag nabibigatan ka na, piliin mo magpailalim at sumuko sa kanyang kalooban. Dahil po sabi po ng Panginoon doon, diba? Take my yoke. Diba? Dalhin mo ang aking pamatok. Basahin po natin muli. Verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Basahin po ng Lord doon, diba? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano nga po ba yung yoke o yung pamatok na sinasabi? Sino pong may alam sa inyo? Nakakatala po ba kayo ng pamatok sa kalabaw? Kalabaw lang po yan ako yung pamatok akong nakita. Diba? Sabi po dito, wood frame joining two animals for pulling heavy loads. Sabi po dito, yung mga wood frame, pagkalan po siya. Kasi po, dalawang pong hayop yung nasa unahan na pinagdudugtong ng wood frame na yun o yung tinatawag na pamatok. Diba? Nasa bato kasi, diba? Yung wood frame na nagdudugtong po, nagdo-join po dun sa dalawang hayop na kung saan sila po yung hihila dun sa mga mabibigat na lalaki. Yung mga loads. Ano kung saan mata po natin, itong mga bagay po ito, yung tinatawag na yoke o yung pamatok. Diba? Ang sabi na Lord, pasanin nyo ito. Diba? Sapagkat, ano po? Ako'y maamo at magpakumbabang loob. Diba? Ang purpose nito ay pulling heavy loads. Diba po? Hilahin yung mabibigat na bagay, hilahin yung mabibigat na pasanin. Hello? Imagine niyo po, baka yung pamatok. Diba? Isipin niyo po, yung dalawang baka nasa unahan, meron silang wood frame na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Na kung saan, ihilahin nila. Diba? It's either yun ay pangbungkan ng lupa or it's either ito ay kariton na kung saan may sakay na tao. Diba? Dahil sa dalawang pwersa nila, nahihila nila yung mabibigat na nasa likod nila. Yun po yung pamatok na sinasabi. Pero makita po natin, hindi ito literal na pamatok. Diba? It was metaphor for one person relationships to another. Diba? Metaphor, talinhagan, na kung saan ito po ay tumutukoy sa relasyon ng dalawang tao. Hello? Dalhin niyo yung pamatok ng Panginoon. Diba? Nakikita po ba natin yung sarili po natin na naka-join pa rin sa ating Panginoon? Diba? Yung pamatok ng Lord ba ay nakakonekta pa rin po ba tayo doon sa Panginoon? Diba? Yung relationship po natin sa Panginoon. Kasi dahil minsan sa kabigatan, nakakalimutan po natin relasyon sa ating Panginoon. Sabi sa pangalawang puntos, diba? Kapag nabibigatan ka na, piliin mo magpailalim at sumuko sa kanya, kalooban. Kung papansin niyo yung dalawang hayop, hindi sila pwedeng mag-iba ng direksyon. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Kasi nakalagay sa kanila yung pamatok. Diba? Nakatali po yun sa kanila. Diba? At yung pamatok ng Panginoon ay nasa iyo. Diba? Hindi ka pwedeng kumiwas sa kalooban ng ating Panginoon. Minsan, kaya lalong bumibigat po yung pasanin natin sa buhay, humihiwalay tayo sa Lord. Ang mga hayop na naghihiwalay na nakapasan yung pamatok, mahihirapan talaga sila. Isipin niyo yun. Bako sila ay isa kumakaliwa, isa kumakanan, isa ayaw lumakad. Diba? Hindi
uusad. Yung mahihirapan, ganun din po tayo. Mahihirapan po umusad ang ating buhay. Hindi gagaan yung mabibigat na pinagdadaanan po natin kung humihiwalay tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Hello, kumusta po yung kalooban ng Panginoon at kalooban niyo? Diba? Yung kalooban niyo, push na push. Diba yung kalooban ng Lord, iiwan niyo? Diba? Tandaan niyo, pag pinasa natin yung pamatok ng Lord, diba? Magiging magaan po, diba? Sabi doon, maamo ang Panginoon. And nakakita kayo na nagwawalang mga hayop. Mahirap lalo na kung may pamatok. Huwag po nawa tayo na humiwalay po doon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi doon tayo dapat ay magpailalim at sumuko sa kanyang kalooban. At dapat alam po natin yung kalooban ng Lord para po sa ating mga sarili. Mahirap manatili, mahirap magpailalim o sumuko sa kalooban ng Lord kung hindi mo alam yung kalooban ng Lord para sa iyo. Diba? Ulit-ulit sinasabi, basic po, basahin ang salita ng Diyos, makipag-usap sa ating Panginoon. Doon pala malalaman natin ano yung kalooban sa ating Panginoon. Ano yung pangungusap, ano yung revelation na sinasabi sa akin ng Panginoon. Okay po? Sabi ko, isa rin po ito, sabi doon, it is also a metaphor for the law. Sa batas. Na kung saan, yung pamatok na sinasabi, ito po ay nakajoin din sa law, sa kautosan ng Panginoon. Pero dahil nga po, dun sa lumawak yung batas ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, tungkol dun sa kautosan ni Moises, sila po ay nabigatan. Diba? Yung pamatok dapat na nakajoin sila dun sa kautosan, nakajoin habang ginagawa nila ng may kagalakan, naging kabigatan. Kasi nga po, sabi ulit, basahin ulit natin Matthew 23 verse 4. Sabi doon, pinagpapasan nila ng mabigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. So sabi namin kanina, yung yoke o yung pamatok, ito po ay nag-join sa dalawang tao, nag-join doon sa law. Ibig sabihin, dapat lahat ay gumagawa. Sumusunod doon sa kautosan. Pero itong mga Pariseo, mga tagapagturo ng salita po ng kautosan, sila po ay, sabi doon, ni daliri ay ayaw igalaw. Diba? Para sundin yung kautosan ni Moises. Kaya nagiging mabigat. Diba? Nakakita na po kayo, sino po dito yung humingi ng tulong sa mga tao na buhatin yung mabibigat? At minsan, imbis na gumaan, parang mas lalong mabigat. Diba? Kasi iba bumibitin. Diba? Nakaganon lang. Yung talaga ayaw nga, di daliri ayaw gumalaw. Kunwari nakabuhat ka ng nakaganon lang. Diba? Nagiging mabigat talaga isang bagay kapag may mga tao pong ayaw gumalaw. Hello? Yun po yung pamatok ng sinasabi. Dapat nakajoin tayo doon sa kautosan. Nakajoin tayo sa utos ng ating Panginoon na dapat lahat ay gumagawa. Diba? Sa atin kasi ang pamatok sa isang kalabaw lang eh. Diba? Kapag may nag-aaraw, isa lang yung kalabaw. Pero sa ibang bansa po kasi dalawa. Yung mga oxen, yung mga baka, diba? Yung mga bull, anong Tagalog nun. And diba? Sila po ay dalawa sa unahan na nag-aaraw. Or bumubuhat ng mga pwedeng buhatin. May mga kariton, di ba? Dalawa sila. At kung saan, magiging kabigatan kapag ang isa ay hindi gumalaw. Kaya dapat parehas sila nag-move forward. At dapat ganun din po tayo. Yung relasyon natin sa Panginoon, yung pamatok ng Panginoon dapat nakapasan sa atin at hindi tayo nahiwalay sa kalooban ng Lord. Kasi once na humiwalay tayo sa kalooban ng Lord, binibitawan po natin yung pamatok ng Panginoon. Pero teka lang, alisin ko muna. Diba? Ako na bahala sa sarili ko. Ako na bahala doon sa kabigatan pinagdadaanan ko. Yun po yung dapat hindi po natin gawin. Diba? Lalo lalala yung kabigatan ng pinagdadaanan po natin. Pangatlong bagay po, kapag nabibigatan ka na, piliin mong maging tagasunod pa rin niya.
Disciple alagad. Diba? Sabi po sa verse 29, sabi po dyan, at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Hello? Sumunod na po tayo doon sa mga itinuturo ng ating Panginoon. Diba? Ang pagsunod sa Panginoon ay pagiging alagad. Hindi yan. Diba? Disciple. Diba? Sabi po sa ibang verse, learn from me, let me teach you. Sa Tagalog po ay sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Yung mga bagay po ito, nagpapakita pa dapat po tayo ay maging tagasunod ni Kristo. At ang tagasunod ni Kristo ay umiibig po sa Kanya. Diba? At paano makikita na umiibig ang isang tagasunod ng Panginoon? Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad sa Kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Diba? Ang tunay na umiibig daw po sa ating Panginoon ay yung mga tumutupad po sa Kanyang mga utos. Kaya po, ibig sabihin po, sila po yung mga alagad. Diba? Nakita niyo kung paano tinawag yung disciple. Sumunod agad sila. Kung babasahin nyo lahat, hindi yung pag-aaralan mo, bakit kayo sumunod? Di ba si Levi yung tinawag na kaupo lang sa buwisan. Pero sumunod. Di ba yung mga mangingisda, sumunod. Kaya po, at dumami po yung alagad at maging tayo po kayo sumunod sa Panginoon. Amen po. Oh, parang di sumunod yung iba dito. Di ba? Hanggang sa atin po, nakarating yung pagsunod sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay dumadaan sa kabigatang ito, diba, piliin pa rin po natin sumunod sa kanyang mga utos. Na kung minsan, nag-iisip natin, bakit parang taliwas? Ito yung sitwasyon na nangyayari sa akin, ito yung pinapagawa sa akin ng Lord. Diba? Paano pa ako magbibigay? MECQ na nga. Paano pa ako ibibigay yung tithes and offering kung MECQ na nga? Diba? Yung babaeng balo na, yun na lang yung pera, pambili niya ng pagkain, ibinigay niyo pa rin. Diba? Tayo pa kaya ng mga Pilipino na mahuhusay gumawa ng paraan? Amen. Diba? Ang dami natin DIY, ang dami natin halaman din sa bahay. Diba po? Naisip niyo ba habang tinatanong ito, bibigay ko para sa Lord pag nabenta? Hello? Sa bawat butil ng bigas na atin kung sinasaka, naisip niyo ba ito yung para sa Panginoon? Diba? Makita po natin na dapat tayo po ay sumusunod at inaalam din naman po natin yung utos ng Panginoon para sa atin. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23, huwag niyong gayahin yung ginagawa nila, ang sundin niyo yung kanilang itinuturo. Yung kanilang tinuturo tungkol sa kautusan. Diba? Kasi yung mga Pariseo ay pakita tao lamang. Diba? Kung basahin niyo yung gospel, nakita niyo talaga na nanalangin sila sa sinagoga. Diba? Nakita niyo yung iba't iba nilang pakitang tao. At yun yung dapat hindi daw gayahin sa akin ng Panginoon Jesus, kundi po ano yung inuutos ayon doon sa utosan ni Moises. Diba? At ngayon sa panahon po natin, tayo po na sa mabuting balita, kung ano yung sinasabi ng mabuting balita, yun dapat yung ating sinusunod. At dapat po tayo gumawa ng paraan para masunod po natin ito. Paano mo susundin yung inuutos ng Lord? Kung ayaw yung mensahe ng Panginoon tuwing linggo, hindi mo papakinggan. Diba? MECQ na nga, Pastor, nangihina po ako. Para yung spiritual life ko ay sobrang baba na. Diba? Anong ginagawa mo? Wala po. Diba? Ang bigat nga yan. Diba? Talagang gumagawa ng paraan. Kahit anong quarantine, para lang lumago, ikaw nandun. Kaya po, naiiwan ka, hindi ka kasama ng papatok ng Panginoon. Diba? Bibigat at bibigat yung sitwasyon mo kasi hindi ka nag-move forward. Nakasama ang iglesia ng Panginoon. Kaya dapat, ano man po yung iisip po natin kabigatan po natin ngayon. At huwag naman po sana na maging kabigatan ito sa pagsunod sa Panginoon.
Dapat po, ngayon pa lang po, iniisip natin, ito yung kabigatan ko ngayon. Diba? Kaya title natin ngayon, diba? Kapag nabibigatan ka na. Hindi na tapos ang dapat meron tayong gagawin. At ano po yung dapat po natin gawin? Ulitin ko po, kapag tayo po ay nabibigatan na, piliin natin manatili sa presensya niya. Pangalawang bagay, kapag nabibigatan ka na, piliin mo magpailalim at sumuko sa kanya kalooban. At lastly, sa'yo po doon, kapag nabibigatan ka na, piliin mo maging tagasunod pa rin niya. Iba't yung bagay nito, makita po natin na doon tayo uusan, doon natin makikita na hindi pala gano'ng kabigat. Mabigat kapag mag-isa ka. Tama po. Yung mahirap. Pero pag naalala mo, sinabi ng Lord, sabi pala sa akin, pasanin ko yung pangalan ng Panginoon. Okay? Ang pangalan ng maamo. Yan po. At mababang loob. Diba? Ibig sabihin, makisip mo, ay, kasama ko ang Panginoon. Yung kung pinagdadaanan ko ngayong kabigatan ito, kasama ko ang Panginoon, hindi ito mabigat. Yan po. Hindi ito mabigat pagkat meron akong Diyos na kasama. Diba? Hindi mabigat yung pagsunod sa kalooban ng Lord, hindi mabigat pagsunod sa aral ng Panginoon kasi kasama ko pa rin siya. Minsan kasi, ang nangyayari sa tao, naging problema. Ang nakikita lang po natin ay yung kabigat ng ating pinagdaraanan. Ngayon po, kapag itong mga bagay po ito nagawa po natin, ano yung masusupungan po natin pangako ng Diyos sa buhay natin? Basahin ko dyan, balikan po natin. Matatagpuan ninyo sa last part po ng verse 29, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Mata po natin ang pangako ng Panginoon kahit anong bigat ng ating pinagdaraanan. Kapag yung mga bagay nito ay ginawa po natin, sabi ko, masusumpungan po natin ang kapahingahan. Yan po, masusumpungan po natin yung kapayapaan sa ating mga buhay. Kahit meron tayong pinagdadaanan. Kasi payapa yung ating isip, may kapahingahan yung ating kaisipan, yung ating kaluluwa, kasi alam mo may